Napakurap-kurap siya at inilibot ang tingin sa paligid. May ilan pang mga tao ang nakatingin sa gawin nila, kabilang na si Manong na naghihintay sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib kasabay ng pagbundol ng kaba sa kanyang puso. The next time you'll cross the street, look left and right first. Muli nitong wika. Dahan-dahan siyang lumiinggong muli sa lalaking nagligtas sa kanya at bahagyang yumuko. Maraming salamat sa pagliligtas mo sakin at pasensya ka na. Huminga ito ng malalim bago hinawakan ang kanyang kamay. Bahagya siyang napapitlag. Leon ang unang beses na may humawak sa kanyang kamay na isang lalaki. Pakiramdam niya nakukuryente siya pero nang tingnan niya ang estranghero ay tila wala naman itong reaksyon ng katulad ng sa kanya. Luckily you left this at nahabol kita, dahil kung hindi, baka sa ospital na ang bagsak mo or worst, you could have died. Pagpapatuloy nito sabay lapag ng mga libro na inilagay niya sa counter ng kafe kanina sa kanyang palad. Ayos lang po ba kayo ma'am? Napalingon siya sa kanyang driver na naroon na pala sa kinaroroonan niya. Hilaw siyang ngumiti bago tumango. Ayos lang po ako Manong. Tila nakahinga naman ito ng maluwag sa narinig. Akala ko malilintikan na ako ni na Madam Ingrid at Sir Bernard, kamot ulo nitong sambit bago ibinaling ang atensyon sa lalaking nagligtas sa kanya. Maraming salamat po, sir. Tinanuwa naman nito ang kanyang driver bago sumulyap sa kanya. Mag-ingat ka na sa susunod. Anito at tinalikuran na sila. Hinatid tanaw niya ang lalaki hanggang sa makasakay ito sa kotse. Nakaramdam siya ng panghihinayang, ni hindi man lang niya natanong kung ano ang pangalan nito. Inaya na siya ng driver pabalik sa sasakyan nila. Tahimik siya buong biyahe habang naglalaro parents sa isipan niya ang mukha ng lalaking nagligtas sa kanya at kahit hanggang makarating siya sa kondo. Pagkapasok niya sa salas ay isang sampal sa pisngi ang sumalubong sa kanya. Napahawak siya sa kanyang pisngi at nagtatakang nagangat ng tingin sa kanyang ina. Bakit niyo po ako sinampal, mommy? Ang sabi ko sa'yo isang oras ka lang pwedeng lumabas pero lumampas ka ng kalahating oras. Hindi ba't sinabi ko sa'yo noon pa man na kung anong oras ang ibibigay sa'yo, dapat iyon ang sundin mo? Bulyo nito sa kanya. Sorry po, aniya sa mababang tono. Pagak namang natawa ang kanyang mommy Ingrid. Sorry. Dahil dyan sa katigasan ng ulo mo, muntik ka ng masagasaan. Sa bookstore lang ang problem mo. Bakit pumunta ka pa sa cafe? You could have died. Alam mo namang magpapakasal ka pa. Saka ka na mamatay kapag nakasal ka na para may makuha naman kaming yaman ng daddy mo mula sa asawa mo at magkaroon ka naman ng silbi. Mas lalo lang siyang napaiyak. The fact that her mother is mad at her for almost getting hit not because she was concerned about her well-being but she's concerned about the wealth she'll generate for them. Pasensya na po, gusto ko lang naman po kasing bumili ng espresso. Hindi na niya natapos pa ang iba pa niyang sasabihin ng hablutin nito ang dala niyang espresso at cake tsaka walang pag-aalinlangan iyong hinagi sa sahig. Nagkalat sa sahig ang inumin at cake na nabili niya. Parang pinipiga ang puso niya sa labis na sama ng loob. She could almost got hit just so she could buy those things pero ngayon ay nawala parents sa kanya nang hindi man lang niya natitikman. Layan ang dahilan kaya muntik ka nang mapahamak. Dahil lang dyan, bakit ka pa bumili ng ganyan? Wala bang pagkain dito sa bahay? Imbes na sumagot ay mariin siyang napapikit at yumuko. Talking back to your parents is a bad thing kaya kahit nais niyang sumagot at ipaliwanag ang sarili niya ay hindi niya magawa. Clean that mess at huwag ka na ulit lalabas ng bahay kung ayaw mong masigit pa dyan ang aabutin mo sakin. Anito at iniwan na siya sa salas. Lang saglit siyang nanatiling nakatayo at nagpatuloy sa pagiyak bago niya nilinisan ang nagkalat na espresso sa sahig. Nang makita niyang pwede pang kainin ang cake ay itinabi niya iyon at dinala sa ginagamit niyang silid. Habang kumakain siya ng cake ay patuloy naman sa pagpatak ang kanyang mga luha. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang invitation na ibinigay ni Beatrice sa kanya at pinakatitigan iyong maigi. Lang saglit pa'y marahas niyang pinahid ang basa niyang pisngi at hinanap ang kanyang cellphone sa katinawagan si Beatrice. Hello, my dear cousin, did you call me for a good news? Magiliw nitong tanong sa kabilang linya. Humugot siya ng hangin bago sumagot. Nasa Maynila ako Beatrice, pwede pa ba akong makasampa sa Tempted Cruise ngayon? Lakas loob niyang tanong.
She doesn't wanna do this, but she realized that even if she will become the most obedient daughter in the whole world, they would still hurt and punish her. Bahala na kung parusahan siya ng mga magulang pagbalik niya, but right now, she wanted to spread her wings and do the things she wanted to do for so long and eat the food she wanted to eat even just for a week. Just for a week. Maranasan man lang niya na maging malaya siya. Tomorrow afternoon, Isabella. Magkita na lang tayo sa address na ibibigay ko. I will provide everything you need from dresses, money, etc. All you need to bring is the invitation card and passport. Okay, sige. Maraming salamat, Beatrice. Anything for your happiness, my dear cousin. Kinabukasan ay buong araw siyang nagkulong sa kanyang silid. 2:00 ng hapon nang pumasok ang kanyang ina sa kanyang kwarto. Fix yourself and get out. Nandito na ang designer na gagawa ng wedding gown mo. Malamig nitong turan bago lumabas ng kanyang silid. Huminga siya ng malalim bago tumayo sa kama at sumunod sa kanyang ina. Hindi na siya nag-abala pang ayusin ang sarili niya at humarap na sa sinasabing designer ng kanyang mommy. Mabilis lang naman itong kinuha ang kanyang sizes bago inilapag sa harapan niya ang ilang larawang disenyo ng wedding gown sa katulog. Pili ka na kung anong style ang gusto mo, magiliw na wika ng babae. Agad na lumapit ang kanyang ina at kinuha ang katulog mula sa kanila. Elle will choose the style for her. Tahimik namang tumango ang designer habang siya ay nanatiling nakaupo sa sofa at matamang naghihintay na matapos ang mommy niya sa pagpili. I want this one, turo ng mommy niya sa katulog na hawak nito. Oh, it's a good choice, madam. Why don't we show it to our bride-to-be kung magugustuhan ba niya? Tugon ng designer. But her mother brushed it off. Hindi na. She likes whatever my choice is. Hindi magrereklamo iyan. Matapos makapag-usap ng dalawa ay magkasama itong umalis at muli siyang iniwang mag-isa sa kondo. Subalit ang ikinapanlumaw niya ay ang 3 bodyguards na iniwan ng kanyang ina para magbantay sa kanya. Agad siyang bumalik sa kanyang silid at tinawagan si Beatrice para ipaalam dito na mukhang hindi siya makakatakas dahil may mga bodyguards siyang kasama. Asus, don't worry. My husband said he will take care of them for you so you can get out. Hintayin mo lang siya, okay? Kalmanteng sambit ni Beatrice. Sigurado ka ba? Baka mapahamak ang asawa mo. Nag-aalala niyang sambit. He's bringing professionals with him. I will wait for the two of you at the dock, anito bago pinatay ang tawag. Kumuha siya ng isang pirasong papel at nagbili ng maikling sulat na babalik siya. Kabado siyang naghintay sa sinasabi ni Beatrice sa kanya. Ilang saglit pa'y may narinig na siyang kalabog sa loob ng condo unit na kinaroroonan niya. Maya-maya lang ay may kumatok na sa kanyang silid. Dahan-dahan siyang lumapit at maingat iyong binuksan. Bumungad sa kanya ang mukha ng asawa ni Beatrice kaya't niluwangan na niya ang pagkakabukas ng pinto. Are you ready? Sunod-sunod ang naging pagtango niya. Let's go, anito at nagpatiuna na sa paglalakad. Agad siyang sumunod sa lalaki subalit hindi niya mapigilan ang sarili na mapasinghap ng nadaanan niyang nakabulagta na sa sahig ang mga bodyguards na iniwan ng mommy niya. Buhay pa ba sila? Nag-aalala niyang tanong. Yes, they're just asleep. Though she felt sorry for them, hindi na siya nag-abala pang mag-aksaya ng panahon para sa mga ito dahil baka maabutin pa siya ng kanyang mommy at hindi na siya makakaalis pa. Naging mabilis lang ang lahat. Natagpuan na lang niya ang sarili sa pantalan kung saan naghihintay si Beatrice sa kanya. Malawak ang ngiti sa labi nito at sinalubong siya ng yakap. Kinakabahan ako, Beatrice. Pagtatapat niya, mahina naman itong natawa. That's normal. This is the first time na sumuwi ka sa mommy at daddy mo. Kabado siyang ngumiti bago napasulyap sa malaking suitcase na sa tabi nito. Nang binitawan siya ni Beatrice ay hinawakan nito ang kanyang kamay at marina. Pinisil, welcome to the outside world, Isabella. I hope you'll enjoy this trip, anito bago inabot sa kanya ang isang puting rosas. Pinukul niya ito ng nagtatakang titig. It's your passage so you can enter the cruise with your invitation. Turo nito sa barko na animo matatabunan na ang buong dock dahil sa laki. Ngumiti siya bago niyakap si Beatrice. Thank you so much for helping me, Beatrice. Tinapik nito ang kanyang likuran bago siya binitawan. Go now. Kwentuhan mo ako pagbalik mo ha.
Nakangiti siyang tumungo dito at nagsimula ng maglakad paalis. Nang malapit na siya sa entrance ay muli niyang nilingon si Beatrice at Nikolai. Kumaway sa kanya ang kanyang pinsan kaya't kumaway din siya pabalik bago nagpatuloy sa paglalakad papasok. Agad na kinuha ng nasa entrance ang kanyang invitation card at puting rosas. Naglakad siya papunta sa main atrium kung saan may mga nakangiting crew ang nadatnan niya. "Welcome to the Tempted Cruise, ma'am." Nginiya siya ng bellboy papunta sa sarili niyang cabin. Hindi niya maiwasang mamangha nang makapasok siya sa loob. Hindi niya inaasahan na ganito kalaki at kagare cabin na uukupahin niya. Malawak ang salas at maging ang silid. Maihahalin tulad niya iyon sa mga 5-star hotels na nakikita niya sa magazines. "The intercom is inside your room, madam. You can call me anytime whenever you need anything. I will be right at your service." Magalang na ani ng bellboy na kumuha ng kanyang atensyon. Tipid siyang ngumiti bago tumango. "Maraming salamat po." Ngumiti din ito pabalik sa kanya. "Enjoy your stay inside the Tempted Cruise, Madam Isabella." Huling sabi nito bago nagpaalam sa kanya. Nang mapag-isa na lang siya ay agad siyang nakaramdam ng kahungkagan at pag-aalala. Ito ang unang beses na umalis siya ng bahay at sumuwi sa mga magulang niya. It doesn't really felt good at all. Parang gusto na yata niyang umuwi. At malamang kapag nalaman na ng mga magulang niya na nawawala siya ay sigurado siyang magkakagulo ang mga ito. Huminga siya ng malalim bago pumasok sa kanyang silid. Wala pa siyang ideya kung ano ang gagawin niya habang nasa loob siya sa cruise kaya't napagpasyahan na lang niya na magpahinga. Mahimbing siyang nakatulog at hapon na nang magising. Napagpasyahan niyang maligo muna bago kumain at maglibot sa loob ng cruise. Suot ang kanyang roba, lumabas siya ng banyo at pinuntahan ang suitcase na naiwan sa salas sa kayon binuksan para maghanap ng damit na masusuot pero laking gulat niya nang makita kung anong klaseng mga damit ang ipinadala ni Beatrice sa kanya. "Diyos ko, damit pa ba ito?" Nakangiwi niyang tanong habang hawak ang ilang piraso ng damit na parang kinyo lang sa tela. Napatitig siya sa kanyang dibdib. Kapag sinuot niya ay luluwa na ang kanyang kaluluwa. Nang halungkat pa siya ng iba pero laking panlulumong niya nang makitang pare-pareho lahat ng mga iyon. Tiningnan din niya ang mga pang-ibaba niyang suot at nakitang puro sexy shorts at skirts ang mga nakapaloob doon. Nang sipatin naman niya ang mga underwear ay mas lalo siyang nagimbal dahil puro yung tibak at mga see-through panties. Ano bang nakain ni Beatrice at ito ang ipinadala niya? Ganito ba ang mga sinusuot ni Beatrice at Celine? Kausap niya sa kanyang sarili. Problemado siyang sumalampak sa sahig. Ano na lang ang isusuot niya ngayon? Konserbatibo siya sa mga suot niyang damit dahil iyon naman ang binibili ng mga magulang niya. Sandali siyang natulala subalit ilang saglit lang ay napaisip siya. Kung nais niyang maranasan ang mga bagay na hindi niya pa nagagawa noon, bakit hindi niya simulan sa mga damit? Kung tutuusin ay maganda naman ang kutis niya at walang kahit ni isang peklat ang kanyang balat. Maganda rin ang hubog ng kanyang katawan. Huminga siya ng malalim bago dinampot ang isang kulay pulang crop top at kulay itim at maikling skirt. Mabilis niya yung isinukat at agad na sinipat ng tingin ang kanyang sarili sa salamin. Kapansin-pansin ang medyo may kalakihan niyang dibdib at pangupo pati na ang mahaba niyang mga binti. Unti-unti siyang napangiti nang pagmasdan niya ang kanyang sarili. Hindi naman pala pangit tingnan. Mas lalo pang ang tumingkad ang kanyang kutis. Dumampot siya ng isang flat sandals bago lumabas ng cabin at hinanap kung nasaan ang restaurant. Pumasok siya sa isang Spanish cuisine at nag-order. Sakto at gabi na. Namangha pa siya nang mapagtantong libre ang pagkain sa loob ng cruise. Kaunti lang ang tao sa restaurant at karaniwan ay mukhang mga magkasintahan pa. Plano niyang maglibot maya-mayang konti pagkatapos niyang kumain. Tahimik siyang lumabas ng restaurant at naglakad-lakad hanggang sa maisipan niyang sumakay ng elevator papunta sa roof deck kung saan naroon ang club. Hindi pa siya kailanman nakapasok doon kaya't nais niyang iyon ang una niyang susubukan. Sumalubong sa kanya ang maharot na musika sa bungad pa lang ng pinto. Dahan-dahan siyang naglakad papasok habang abala ang kanyang mga mata sa pagtingin-tingin sa paligid. Ganito pala ang itsura sa loob ng club. May maraming nagiinuman sa bawat mesa pati na sa counter. Madami ding sumasayaw sa dance floor. Pinili niyang pumunta sa bar counter para umorder ng inumin. "Hello,
pwede ba akong umorder ng inumin na konti lang ang alcohol content? Aniya sa bartender. Sandali siya nitong tinitigan bago ngumiti. Sure, you can try our martini vibrant, pretty. Magiliw nitong wika. Tipid naman siyang ngumiti. Sige, iyan na lang. Give me a minute anito at tinalikuran na siya. Mataman siyang naghintay sa kanyang order habang inaaliw niya ang sarili sa pagmamasid sa paligid hanggang sa damako ang kanyang tingin sa isang kapareha na naghahalikan na sa dance floor. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin at ibinalik sa bar counter. Hindi niya aakalang pwede palang gawin iyon. Akala niya ay pribado ang mga bagay katulad ng paghahalikan. Mukhang mali yata ang inaakala niya. Here's your martini vibrant. Enjoy your drink pretty. Nakangiting ani ng bartender. Agad niyang inamoy ang inorder niyang inumin. Napangiti siyang nang mapagtantong mabango naman pala iyon kaya't sinubukan na niyang tikman. Agad siyang napaubo ng malasahan ang kaunting pait mula sa alak. Ganito pala ang lasa ng isang martini. Hey sexy, are you alone? Napalingon siya sa kabilang gawin nang may marinig siyang boses. Bumungad sa kanya ang isang lalaking may hawak na baso ng alak sa kanan nitong kamay. Ako ba ang kinakausap mo? Alanganin niyang tanong. Ngumiti ito sa kanya. The one and only. Hilaw siyang napangiti. Dahil hindi siya nakakalabas sa kanila, hindi siya sanay na makipag-usap sa mga estranghero. Pakiramdam niya ninenervyos siya tuwing may mga pagkakataong ganito. Yes, I'm alone. Tipid niyang sagot. I can keep you company if you don't mind. We can be friends, Kevin. Anito at naglahad ng kamay. Sandali niyang tinitigan ang nakalahad nitong kamay. Wala naman sikrong masama kung makikipagkaibigan siya, hindi ba? Mukha naman itong mabait at palakaibigan. This is her chance to find new friends too. I'm Isabella. Aniya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Friends. Nakangiti nitong turan. Friends. Masaya niyang tugon. So, Isabella, do you have a boyfriend? Napakurap-kurap naman siya bago umiling. Wala, hindi pa ako nagka-boyfriend kahit kailan. Bakas ang bahagyang pagkagulat sa mga mata nito. Talaga, sa ganda mong iyan. Tipid siyang ngumiti bago tumango. Wala talaga, ayaw kasi ng parents ko. Napatango-tango naman ito. I see. Your boyfriend will be so lucky to have a pure woman like you then. Sandali siyang natigilan sa sinabi nito. Why is he talking about her purity? Hindi ba't private matter iyon? Nang makita nito ang kanyang reaksyon ay bahagya itong natawa. I'm just kidding. I'm sorry if I offended you. Alanganin naman siyang ngumiti, okay lang. No, it's not okay. I'll buy you a drink para naman makabawi ako sayo. Kevin apologetically said. Mabilis siyang umiling. Hindi na, may inumin naman. Ako, aniya at itinaas ang baso ng martini na hawak niya. Na, I'll buy you a new one. Yung mas masarap pa dyan. Wag na, hindi kasi talaga ako umiinom kaya ito lang ang inorder ko. Muli niyang awat sa lalaki. Napatitig naman ito sa kanya bago muling ngumiti. Then I'll buy you another non-alcoholic drink as an apology. Hindi mo naman ako tatangihan. Diba, we are new friends after all. Lang saglit siyang nanatiling tahimik bago marahang tumango. Okay, thank you. Mahina niyang sambit. Lumapit si Kevin sa bartender at may binulong. Napasulyap naman sa gawin niya ang bartender bago nakipag-usap ulit kay Kevin. Inabala na lang niya ang kanyang sarili sa paglalaro ng kanyang baso habang hinihintay si Kevin na bumalik. Lumipas ang ilang minuto, nakangiti na itong naglakad pabalik sa kinauupuan niya habang may dalang panibagong inumin. Here, try this. Anito sabay lapag ng panibagong baso na dala nito. Tiningnan niya ang alak na nasa kanyang harapan bago nilingon si Kevin. Sigurado ka bang hindi talaga nakakalasing to? Paninigurado niya. Yup, subukan mo lang. Mapait lang yan sa una pero maya-maya lang ay magugustuhan mo yan. You'll surely enjoy it. Nakangiti nitong turan. Ilang sandali pa niyang tinitigan ang baso bago dahan-dahan iyong dinala sa kanyang bibig at tinikman. Mabilis siyang napangiwi, nang manuot ang mainit at mapait nitong lasa sa kanyang lalamunan. Pababa sa kanyang tiyan. How was it? Ang pait, nakanguso niyang turan. Muli itong natawa. You're so cute, Isabella. Inumin mo pa yan para masanay ka.
Later on, you won't feel any bitterness in it. Pang-eengganyo pa nito. Sinunod niya ang gusto ng lalaki. Tama nga ito, iilang shots lang ay mukhang nasanay na ang lalamunan niya. Makalipas ang pang-apat na shot, nakaramdam na siya ng pamimigat ng kanyang ulo. Nilingon niya si Kevin na nakatitig sa kanya. Akala ko ba hindi to nakakalasing, bakit parang? Bakit parang? It's because you're not yet used to alcohol. Ang mabuti pa ay lumabas na tayo dito para makapagpahinga ka na, suhestyon nito. Napatango naman siya, mukhang kailangan nga niyang matulog para mawala ang kakaibang nararamdaman niya. Inalalayan siya nitong makababa sa stool hanggang makalabas sila ng club. Hindi naman na siya nagreklamo nang inilibot nito ang sariling braso sa kanyang bewang para alalayan siya. Sa sarili kong cabin ako matutulog. Nahihilo niyang wika habang nasa elevator sila. No need. Sa cabin ko na lang. I'll take care of you. Bulong nito sa kanyang tenga. Nanayo ang balahibo niya sa buo niyang katawan nang maramdaman ang mainit nitong hiniga sa kanyang tenga. Hindi lang iyon, mas lalo pa siyang nagulantang. Nang halik-halikan nito ang kanyang pisngi, pilit niyang itinutulak si Kevin pero hindi siya nito hinayaang makawala. Stop moving, Isabella. Pinapangako kong mag-enjoy ka sa gagawin natin ngayong gabi. Anito sa naghihibong boses. Lumakas ang kabog sa kanyang dibdib. Inosente man siya pero ngayon napagtanto na niya kung ano ang nais nito sa kanya. Hindi, ayoko. Too late for that. Akin ka ngayong gabi. Akmang hahalikan siya nito nang biglang bumukas ang elevator. Sa nanlalabo niyang mga mata, isang pamilyar na figure ang naaninag niyang papasok sa loob. Mabilis niyang inabot at mariin na hinawakan ang braso nito para humingi ng saklolo. Help! Help me! Please! Kunot-noo siyang pinagmasdan ng lalaki. Kahit nalasing siya, tandang-tanda niya ang mga matang iyon. Ito ang nagligtas sa kanya ng muntik na siyang masagasaan sa kalsada dahil hindi siya tumitingin sa kanyang dinadaanan. You again. Mahina nitong Yuzel. Pasensya ka na, pare. Lasing na kasi ang girlfriend ko. Don't mind US or better take another elevator if you don't mind. Ani Kevin. Tinitigan naman siya ng lalaki. Mabilis siyang umiling at nagsimula ng umiyak. Hindi totoo ang sinasabi niya. Please, please, tulungan mo ako. May masama siyang binabalak sa akin. Puno ng pagsusumamo niyang wika kahit pa sa pilitan na siyang inilalayo ni Kevin sa lalaki. Stop it Isabella, nakakaistorbo ka na sa kanya. Let's settle this when we get into our cabin. Saway ni Kevin sa kanya. Ilang beses siyang umiling at pilit na nagpupumiglas kahit na nanghihina na siya. No, no, he's not my boyfriend. Ayokong sumama sa kanya. Please, mister, help me. Muli niyang pakiusap. Huwag mo na siyang pansinin pare. Nagtatampo lang to kaya ganito. Mula sa kanya, nagangat ng tingin ang lalaki kay Kevin at pinukul ito ng nagdududang tingin. I don't think that's the case. Are you sure you really know this woman? May bahid ng pagdududa nitong tanong. Ano bang pakialam mo? Sinabi ko nang ang girlfriend ko to diba? Whatever we have here is none of your goddamn business dude. Better F off and let us leave. Bahagya nang tumaas ang boses ni Kevin. Pero tila hindi naman natinag ang lalaking nagligtas sa kanya. You're forcing her to come with you against her will. That's unlawful restraint under Penal Code Section 292. You're already stressing her. Pwede kanyang sampahan ng intentional infliction of emotional distress kapag nagkataon. And from the mere fact that you're forcing her to come with you alone, you must be thinking something nasty. Mas pwede bang lumaki ang kaso mo kapag nagmatigas kang isama siya? Mahaba nitong litanya. Sarkastiko namang natawa si Kevin pero pansin niya ang pagluwag ng kapit nito sa bewang niya. Tingin mo, ba natatakot ako dyan sa pinagsasabi mo? Well, I guess not. And if I can't deal with you legally, then I'll just put the law on my hands. Ano sa tingin mo? Nakipagsukatan ng tingin si Kevin sa lalaking nasa harapan nila. Nang hindi ito natinag ay padaskol siyang binitawan ni Kevin dahilan para muntikan na siyang matamba. Mabuti na lang at mabilis siyang nasalo nang nagligtas sa kanya dahil kung hindi, sa sahig ang bagsak niya. Don't celebrate too early. Tandaan mo ang mukhang to. Babalikan kita walang hiya mo. Banta ni Kevin bago sila tuluyang iniwan.
Dahan-daang sumara ang elevator kaya't nakahinga na siya ng maluwag. Nanghihina siyang napasandal sa matigas nitong dibdib habang nakapikit na. Hindi niya maipaliwanag ang pamamanhid ng kanyang mga paa. The first time I saw you, muntik ka ng masagasaan, ngayon naman, muntik ka ng matangay ng hindi mo kilalang lalaki. Do you like putting yourself into danger? Dinig niyang sabi nito sa masungit na paraan. Thank you for saving me again. Mahina niyang sambit. You could have been in danger, miss. Bakit ka ba naglasing kung hindi mo naman pala kaya ang sarili mo? Are you that stupid? Pagpapatuloy pa ng lalaki, mahina siyang natawa na nauwi rin sa mahinang hikbi. I'm sorry, I didn't know. I'm new to this kind of things. Can you not scold me? Parang bata niyang anas. Huminga ito ng malalim at ilang minuto pa ang lumipas bago muling nagsalita. Tell me where your cabin is nang may hatid na kita. It's on room 95. Aniya at bahagyang itinaas ang kamay na may hawak ng kanyang keycard. Tahimik naman yung kinuha ng lalaki. Hindi na ito nagsalita pang muli hanggang sa bumukas na ang elevator. Inalalayan siya nitong makalakad, subalit nasa kalagitnaan pa lang sila ng hallway nang mapasalampak siya sa sahig, dahil sa tuluyan ng umikot ang kanyang paningin. What the? Are you alright? Nag-aalala nitong tanong. Subalit hindi siya nakasagot. It feels like a loud whistle was blowing in her ears that's taking her sanity away. Naramdaman na lang niya ang pag-angat ng kanyang katawan sa ere. He carried her in a bridal style. Hindi niya alam subalit nagugustuhan niya ang matipuno nitong braso na sumusuporta sa kanyang katawan. He seemed so strong that he didn't even flinch nor catch his breath while he was carrying her. His body feels hot, especially his chiseled chest. Dahan-dahan niyang inihilig ang kanyang ulo sa balikat nito malapit sa leeg. She could smell his expensive perfume mixing with his natural scent. Ang sarap nitong amuyin. Quit sniffing like a dog. Masungit nitong saway. Mahina siyang napahajijek. Sorry, you smell so good, she shamelessly said. Kung nasa tamang huwisyo siya, malamang hindi siya ganito kung umasta at magsalita. But it seemed like something is happening to her. Ganito pala kapag lasing na. Kumakapal ang mukha. Sandali siya nitong sinulyapan bago napailing. You're already out of your damn mind. Bulong nito bago huminto sa isang nakasarang pinto. Lang saglit pa'y bumukas na iyon at bumungad sa kanya ang pamilyar na salas. She's already inside her cabin based on the surroundings that she sees. Where's your room? Tanong nito. Inilingan niya ang tingin sa paligid bago itinuro ang isang nakasarang pinto. The stranger went inside and gently laid her on her bed. Subalit nang ilagay siya nito ay hindi pa siya nito agad binitawan bagkus ay marahan nitong sinuyod ng tingin ang kabuuan ng kanyang mukha. Napakurap-kurap siya, pakiramdam niya pabilis ang tibok ng puso niya kasabay ng unti-unting paggapang ng init sa buo niyang katawan na para bang sinisilaban siya ng apoy. The feeling was like when she was burning with fever. Nang tuluyan na nitong binitawan ang kanyang katawan at inilayo ang sarili dito, agad siyang nakaramdam ng panghihinayang. She suddenly want him near her. Nasisiraan na yata siya ng bait. Sleep. Next time, don't go out with those kind of clothes like you want men to devour your body and don't drink when you can't handle yourself. You might get into trouble again if you continue doing that. Anito at akmang tatalikuran na siya nang makaramdam siya ng pananakit sa may bandang puso niya pababa sa gitnang bahagi ng kanyang katawan at para ba iyong pumipintig. Ouch! Mahina niyang sambit at unti-unting pinilipat ang kanyang mga binti. What's wrong with you? Tanong ng lalaki at dinaluhan siyang muli. Humihikbi siyang umiling. Panipi tuldok-tuldok. I don't know. I felt so hot. It's painful. I suddenly felt so thirsty. Nagpapanik niyang wika. Nangunot ang makinis nitong noo at nalilito din siyang pinagmasdan na para bang hindi nito alam kung ano ang gagawin nito sa kanya. Dinaman nito ang kanyang noo pababa sa kanyang leeg bago nagsalita. You're burning. Anito at akmang ilalayo ang kamay sa kanyang leeg pero mabilis niyang itong napigilan. No, just put your hand on that part. Your touch feels so good. Tila wala sa sarili niyang wika. Mataman siyang tinitigan ng estranghero bago napailing. Damn, I think you're on drugs. Malakas nitong palatak.
But she couldn't care less. Wala siyang pakialam kahit pa sabihin nitong nakadrugs siya. Ang importante ay, maibsan ang nararamdaman niya. Wait here, I'll try to ask for help. No, huwag mo akong iwan dito. I felt like dying kapag umalis ka. Just continue touching me. Haplasan mo ako, please. Puno ng pagsusumamo. Niyang wika, you don't know what you're talking about, woman. Tila nahihirapan nitong bigkas. Nangunot ang kanyang noo, mukhang hindi pa sisipat ang haplos nito sa leeg niya. She guided his hands from her neck down to her right chest. Napakagatlabi. Siya nang maramdaman ang init na nagmumula sa palad nito kahit pa man may suot pa siyang damit. It felt so good. Damn! Malakas nitong mura at marahas na binawi ang kamay nito. Nagmulat siya ng mga mata at pinukul ito ng namunungay na titig. Please mister, iyan lang ang sa tingin kong makakagamot sakin ngayon. I don't know what's going on with me. I am not normally like this. Ngayon lang talaga. Please, tulungan mo ako, pakiramdam ko hindi ko kakayanin kapag hindi mo ako nahawakan. Tila nababaliw niyang sambit. Marahas itong tumayo at napasuklay ng sariling buhok saka siya nakapamiwang na hinarap. Ayokong samantalahin ang mga babaeng wala sa tamang pag-iisip. Anito bago siya binuhat at dinala sa banyo. Inilapag siya nito sa loob ng bathtub at pinunuyong ng malamig na tubig. Gayunpaman, parang namamanhid lang ang kanyang katawan habang nakikipaglaban ang init nito sa malamig na temperatura. It's not working at all. The cold water isn't the one she needs but rather his burning, warm touch. How do you feel? Tanong nito. Mariin siyang umiling at nagsimula ng umiyak. This isn't helping. Let's do it like what you did earlier. Just touch me please. Kita niya ang pagtitimpi sa kulay asul nitong mga mata habang nakatitig sa kanya. You're gonna regret this. Tomorrow, I swear. Pero muli siyang umiling. No, I promise. I won't, may diin niyang bigkas. Hinawakan nito ang kanyang kaliwang pisngi at marahan niyong hinaplos. Unti-unti naman siyang napapikit. His calloused hand felt so damn good on her skin. Mas lalo niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang katawan. Listen innocent kitty, I don't just touch. I can be senselessly really hard. Are you sure you really want this? Matapang niyang sinalubong ang mga mata nitong ngayon ay nag-aapoy na rin sa pagnanasa. Then do it. I don't mind at all. Let's do it Mr. Stranger. Inilagay nito ang mahabang hintuturo sa kanyang labi para patahimikin siya. Leandro, that's my name, and that's the name that I want you to say when I make love to you.